malalaki na po sila. Malalaki na po. Puno ang gulay. Tapos tatakpan po natin. Kukuhanin ko po ng gulay dito sa Robilin. Para po good morning po mga kabras. Panibagong araw na naman po ng ating vlog. At ngayon pong araw na ito ay medyo po makulimlim. At kanina nga pong madaling araw ay umambon. Ako po ay magpapakain na po muna ng mga baboy. At yan nga po, nag-aaga ka na nga po ang mga baboy. At nahingi na nga po ng pakain. At ito nga po yung pakain ko po doon sa dalawa. At ito po yung sa inahin. At ito nga po, may nagpabili na nga po ako ng 1 kilong pakain po ng mga biik at tuturuan ko na pong kumain ang mga biik para po pagka iwinalay ay sila po ay sanay ng kumain. Yan. Ako na si Tutoy po yung aking alaga ay inihabilin ko po muna doon sa kanyang ninang para po ako'y makapagpakain po ng baboy. Naagak na nga po ang mga baboy, nahingi na ng pakain. Pati naman po mga manok nag-aabang. Alangan pong hindi bigyan at gawa po sa baka po makapasok pa sa loob ng piggery at maano pa po ng baboy. Bigyan ko po muna ng pakain itong dalawa. Nahingi na ng pakain. Ayan. Kain kayo, kain. Nahingi na rin po yung inahin. Hingi na rin yung inahin, si Lena. Yung pangalan po ni Lena, isunod ko po sa pangalan po ng kanyang ina, si Lowa. Ang ginawa ko po naman sa kanya, Lena. Yan. At kayo naman may painom na doon sa inyong painuman. May painom na po sila doon. Doon po sa balding green na yun. At ngayon nga po, ito namang mga mag-iina. Ang aking pong pakakainin. Itataas ko pa nga pala ring pinakasarado nila. Yan. Nasaan kaya yung pang ano ko ng panlagay sa ano ng yan. Tayo muna. Ako talaga nag-iit. At tinan nyo po mga biik. Palibasa apoy malamig. Ay nakakuha po sa kuna. Kaya po namin iniilawan gawa po ng malamig nga po dito pag gabi. Yan. Binigyan ko na po ng pakain si Luna. Si Lena po pala, hindi Luna. Lena. Nagkakamali na po ako sa mga pangalan. Yung pong aso ni Jessa ang Luna. At lilinisin ko naman po itong piggery at naipangalat po ng mga bik itong mga inilagay pong dahon ng saging. Pagkalilikot na po. Yan. Baligwasa na. Tingnan niyo po sila, Awa po ng Diyos. 1 linggong biik. Yan, malalaki na po sila.
malalaki na po. Awa po ng Diyos. Oh. Mga brown ang kulay. Nagsisiksikan. Yun nga po, binigyan ko na po sila ng kaunting pakain at para po sila'y matuto na. Tinuturuan ko po silang kumain ng ano. Para po ang inahin ay hindi po masyadong mamayat. Pag po sila'y maagang natutong kumain ng pakain. Bigyan na po ng pako o konti. Hindi po naghiga ang iba. Naikalat yung pansapin nila sa ano, una. Tapos na agad kumain si Lena eh. Kakunti na agad. Yakanat, ako na may magpapatoka ng ano, manok. Doon sa baba. Diyan muna kayo. Ibababa ko muna itong inyong sangga at malamig. Yan. Tinabilang ko po ulit at malamig po ang panahon. Maulap o makulimlim. Kaya malamig na naman po. At kagabi nga po, ay kaninang madaling araw, mga alas 4 po medyo umambon po dito. Yan nga po ang tubig sa bubong oh. Mga manok naman ang pakakainin. Yung pong manok namin doon sa baba. Ganito po ang trabaho pag umaga. Ang daming gawain. Lahat po ay iniintindi. Kaya po ako'y maagang nagwalis. Para po ako pagpapakain nila ng mga alaga ang aasikasuhin. Ang akin nga pong alagang bata ay iniwan ko muna doon sa kanyang nang doon sa kabila pong bahay. Madilim. Madilim po dito sa loob. Kulimlim nga po. Bukas na mga bintana ay madilim pa. Ang lamig ng panahon. May lago na uli yung halaman kong spider plant eh. Nag-aabang na po oh. Nag-aabang na ang mga manok. Kaya nag-aabang na ang mga manok. May nalimlim pa po doon sa ibabaw ng tangkal. Dito po ay yung mga walang patutukain, itong mga ligaw. Kailangan pong hindi patukain at lalayo po ang mga manok pag hindi pinatuka. So, saan po ang mga yan pupunta? Bibigyan ko pa po yan ng mga painom. Opo, muna nagluluto po ng aming pong pang-ulam ngayong hapunan. At ito nga po, nakasaing na po si Camille. Dami po niya sinaing. Ako naman po ay maggugulay po nitong
sitaw na may ilan pong patani. At may sinalang po ako dito na hugas bigas na meron pong kamatis at sibuyas at bawang. Pag kumulo po yan, ilalagay ko na po yung sitaw at saka po yung patani. Ang tawag po dyan, bulang lang. Oras pong ito, wala pa po si Tatay Roman at si parang Cesar. Hindi ko nga po alam kung bakit po hapon ay wala pa. Baka po napatigil po doon sa taas si Tatay Roman. Napapakwento pa. Dahil yan po alas 5 po nadating Gatungan po natin, dagdagan natin ng gatong at para po sumulak na maya maya. Nga bang oras na kaya? Tingnan po natin dito sa relo po ni Camille. Aba ay late ang oras Alas 3:25 lang din Camille, anong oras na? 5:11 na po pala ng hapon. Bakit wala pa ang iyong tatay? Wala pa po si Tatay Roman 5:11 na. Baka po napatigil po doon sa taas. Maya-maya naririyan na iyon. Ako po naman nakapagpakain na ng baboy. Kaya po nakapagpatuka na rin po ako ng mga manok. Basta umaga at hapon po, gayon po ang aking trabaho. At napakabilis na naman po ng hangin dito. Ang lamig na naman po ng panahon. Ang mga dahon lalo na naman pong mga nasira sa kalakasan po ng hangin. Lumamig na naman. Lalagay na po natin itong sitaw at nakulo na po yata itong aking sinalang. Hindi pa. Kukulo pala Pero gano'n na rin yan. Parang madami ang sabaw. Ito naman po nahugasan ko na. Hinugasan ko na po ito. Yung una po natin tong ilang buto ng patani. Hindi ko po maibubo at may tubig pa nga po itong lagayan. Nagpapabili po ako ng tuyo kay Camille doon sa taas at masarap pong kaulam ito ng tuyo. Ang dami nga po ng gulay puno puno ang gulay. Tapos tatakpan po natin para po madaling maluto ang sitaw. Para po wag umawas yung yun pong sabaw, wag po masyadong malakas ang apoy. Dahil pag sumulak po, aawas po yun. Bigyan ko lamang po ng pambili ng tuyo si Camille. Po si Camille Tingnan niyo po ang laking tao. Nasaan nga ba yung perang iyon? May itlog pa nga pala doong may kamatis.
20 pesos na tuyo. Bibili po siya ng 20 pesos na tuyo. Tama na po yung ulam po ulit ay tuyo. Yun lamang po ang pwedeng may ulam pag po ganitong malapit po, malayo po sa sa palengke. Ang mahal po ngayon ng isda. Maisarado na itong bintana at napakalamig na. Napakahangin. Sarado natin ang bintana. Makauwi na po yung mag-anak doon sa kanila. Ang ganda pong tingnan ng halamang dilaw ang bulaklak na iyon. Nakatapat po yun po dito sa aming bintana. Kaya po kahit sarado yung bintana, okay ta. Yun po, dumating na ang iniintay ko. Ba't kayo nga ngayon? Bakit? Malayo rin namin yun. Inom mo na ng kape. Baka po nagdaan sa kanyang chicks. Kaya po nga Nag-chicks pa ngayon. kami ni Paris Cesar. Nang chicks pa po ang magbaysan. Bakit sa tinagal-tagal ngayon po lamang yan hinapon ng uwi. Dadyahaw. Dati-rati po alas 5 naririto na. Ngayon po lampas ng kalahating oras. Aba. Dumaan pamiho sa kanilang chicks. At ngiti-ngiti po si Tatay Romano. Ngiti-ngiti kahit walang ngipin. Pamihon tunay na nagdaan. Ngiti-ngiti kahit walang ngipin. Pamiho nga pong may chicks ito. Bakit po ngiting-ngiti? Makakachicks Yan. diba? Yan si Kape. May mainit pa daw. Aywan. Baka malamig niya kanina pa Di ka nakumuhat bago na lang ulilagyan. Mainit pa. Mainit pa. Ano niluluto mo ngayon? Sitaw. May kamatis. Yung dalamang sitaw kagabi. Ara po yung dalang sitaw po ni Tatay Romang kahapon. Galing po dun sa... Baka po galing doon sa kanyang chicks. Kaya po ngayon hinapon ng pag-uwi. Nakakausap ko na si Melinda. Melinda. Yung kapatid ni Rene. Na. Sa Pandadahon. Oh. Ay, okay yan. Sabi ko Ito po, nahango ko na yung aking gulay. Yung bulang lang na sitaw. sabay pas pala. Sa kamatis. Yan. Kukuhanin ko po ng gulay dito sina Robilin. Para po makakain na ng hapunan. Takpan po muna at po magkaalikabok. Hapon na lubog na ang araw. Nahapon na ang mga manok. Yan. Taas naman ang hinahapon. Tatay Roman din lumipat ang manok ng paghapon. Ayun manok. Yo, nasa abukado ay ang mga bulaklak ng patani. Manok. Aring 5. Ang mga bulaklak ng patani ng lalaglag. Sayang naman. Yun, naghiwa-hiwalay pala sila. Yun, talsikan nga, bulaklak. Yun po, ang lakas ng hangin. Talagang ang panahon ni Kuwan mag-a-Abril na taglamig pa rin. Yun po si Tatay Roman na busy sa panonood po sa kanyang cellphone.
Pagkahapon po ay ngayon lang, pagkahapon lang po nakakapag-cellphone dahil hindi po makapag-cellphone doon. Pagkatanghali hindi na rin po makapag-cellphone. Walang signal doon. Anto ka na? Kakain muna. Napagod ako. Pakisaradawan mo na nga yung bintana ngayon. At mahahangin masyado yung alikabok ng kalanina, papawid. Nagpunta si Abis ako sa kalahat. Maraming salamat mga kabrasap sa patuloy niyong pagsubaybay hanggang sa dulo ng aming vlog. At saan man po kayo naroon, mag-iingat po kayo palagi. Bye-bye and God bless.